Magandang umaga mga kapanalig. Ayan, gamit naman ngayon natin si NMAX 155 at may pupuntahan lang tayo sa bayan ng Balayan, Batangas. So makikita mo sa tabi ng karsada talagang punong-puno ng mga nangangampanya, mga naka-uniforme. Kasi this is the second day ng kanilang campaign. At makikita mo talaga na porsigido silang manalo at maglingkod, no? Nag-iikot sila sa bawat bahay. Ayan, ang dami ng mga tarpaulin na nakalagay. So mayroon lang yata silang ilang days lang, no? Parang 2 linggo or 10 araw para maikot. Pero kaya naman sa mga barangay na ganito, lalo na sa hindi naman kalakihang bayan, kuhang-kuha naman nila na ikutin sa bawat barangay ang bawat bahay-bahay. So ginamit uli na, ayan o, mga nangangampanya talagang nagpapakahirap sa init ng araw, sa dami, no, sa mga nangangampanya ngayon. So sa mga tumatakbong mga barangay officials na gustong maglangkad sa ating bayan o sa ating barangay ay keep it up. Saludo po ako sa inyo mga kapanalig, sapagkat di po biro yung mga kampanya at umikot para sa ipakilala ang inyong mga sarili. So eto, palabas ako ng aking bayan at medyo malayo-layo pa rin yung biyahe natin, almost 1 hour para makarating doon sa ating pupuntahan. So ayun yan, narito tayo ngayon sa Sigsag and I hope yung kalsada dito hindi na nagta-traffic. Marami kasing dumadaan na truck dito, kaya ang nangyayari ay madaling masira yung kalsada. Sa sobrang dami ng dumadaan, ayan, no, kung makikita ninyo, kabi-kabila yung mga truck na puno ng mga kargadong panambak, bato at iba pa, ano, ayan. So sa sobrang bigat yan, nasisira yung kalsada. I'm entering now dito sa Batangas City. Yan, nakalagay, welcome to Batangas City. So andito na rin tayo sa may bagong ginawang diversion road, ano, ng Batangas going to Bawan. So napakalaking tulong nito sa mga riders, lalo na higit sa mga truck na dumadaan, kasi napakalaking bagay na hindi ka nadadaan ng Batangas City na nagkokos ng masyado ng traffic. Dito medyo maluwang yung daan at diretsuhan. So nice move dito. And eto, malapit na rin naman magawa at matapos yung mga karsada dito. So kumain muna tayo dito ng breakfast, no, sa Tapsilog mga kapanalig. Gutom na rin ako medyo malayo-layo pa yung biyahe natin. Tara, kain tayo dito sa Tapsi. So yun guys, solid yung kain natin dito sa Maxrail. Dito to sa may diversion road. Ayan, may inihaw din sila ditong ginagawa sa Batangas. Dito to sa bypass road. So kung gusto nyo kumain, 95, may sabaw, may kape, ano, at kompleto. Solid, solid. Ayos yung pakain natin na yun. Halagang 95 pesos. May kape na, may sabaw, lahat kompleto, Ricardo. Okay. So ayan, ikot na ulit tayo guys. Sakay na ulit tayo. So kailangan natin makabalik ng bago mag alas 12
So bilisan natin ng konti ang biyahe. So nandito na tayo sa may dulo ng way nitong diversion road na papunta, pagkumaliwa papunta sa bayan ng Bawan. Eto, dito tayo sa Pataal. Kanan tayo mga kapanalig. So yun guys, dito na ako sa Barrio Balisong Mateo. And hindi muna tayo papasok ng bayan ng Taal. Eto, dito tayo, kakanan tayo sa diversion road ng papuntang Nasugbu. So ang ating pupuntahan ay ang Balayan. So may tatagpuin tayong tao doon sa Balayan. At hindi na siguro ako papasok ng bayan kasi usapan namin hindi na sa bayan. So eto, pumasok ako dito sa diversion road na to. So yung pagkumaliwa ka doon, papunta lang bayan ng makasaysayan ng Taal. So dito tayo dumaan para at least iwas na tayo sa traffic din. At medyo bumilis-bilis yung biyahe natin. So eto guys, malapit na ako dito sa kantuhan na papunta ng Agoncillo, Batangas. At etong sa may Lemery. Kung kakaliwa ka kasi dito papunta ng bayan ng Lemery at Taal, hindi na tayo dyan dumaan para bumilis-bilis yung lakad natin. Dito na tayo ngayon sa may Lemery, Batangas. So Nasugbu via Cuenca Road yung dadaanan natin. Oh, meron na rin palang stoplight dito mga kapanalig. Ayan. So eto, diretso na tayo Centro Mall. So pag kumanang ka pala dito, papunta ka na Agoncillo, no? Diretso rin ang ikot ng loop ng Taal loop, no? Sa Agoncillo yung ikot mo, mamabaybay ka sa gilid ng bulkan Taal. Yan, kakanan ka lang dito sa right side na to. Pero hindi tayo doon pupunta mga kapanalig. Diretso tayo. So from here siguro ilang bayan, Kalatagan, hindi, na Kalaka, tapos na Balayan na. So malapit na tayo. Dalawang bayan na lang mga kapanalig. So malapit na tayo dito sa kanto ng papuntang Tagaytay. Pero Lemery pa rin na nakakasakop dito mga kapanalig. Ang haba ng Lemery. So ito yung left side ko. Kung makikita nyo dyan sa left, nandyan yung mga resort na pinupuntahan dito sa Lemery, Batangas. So ito na yung paakyat ng Tagaytay mga kapanalig. Ito, pag kumanang ka dito, didiretso to ng Tagaytay. Ayan, paakyat doon. So diretso lang tayo. So maganda naman yung lugar na to mga panalig, oh. Nilalagyan nila ng bagong asphalt. Malapit na tayo sa boundary ng Lemery at ng Kalaka. At nakikita ko na kasi yung parang imbakan ng kurudo, no? Ng Phoenix ba yan or kung anong gasoline station. Nung panahon ng pandemic ay malimit tayo dito. Kasi that time ay gagawa tayo ng alternative, no? Ng pagkakakitaan yung paggagawa ng dishwashing. So yun ang ginawa natin ng pandemic. At marami tayong mga kliyente dito sa lugar na to. Kaya halos dito tayo nagdi-deliver sa lugar na to.
Ayan mga kapanalig, Kalaka na po ito, yung bayan ng Kalaka. Ito yung kanila oh, imbaka ng mga kurudo, amoy na amoy dito. Ang laki niyan mga kapanalig. And one time nabalita rin yan din na yung, alam mo yung sunog ba yun o yung usok, no? Ilang araw din hindi maapula dito sa Kalaka. Pero yun lang, isa sa nagbigay ng malaking opportunity para itong Kalaka mapabilang na sa isang malalaking syudad, ano, dito sa lalawigan ng Batangas. Napakalaki na rin ang income nito ngayon, napakaganda na rin kasi. At kita mo naman yung improvement, ang laki ng karsada. Tapos yung mga tao dito napaka daming oportunidad na pinagkakakitaan. So malapit ako sa bayan ng Kalaka. Nasa right side lang yung yun. Ang ganda ng daan, no? Parang 1, 2, 3, 4 lanes na dito mga kapanalig, no? Sa lugar na to. Ang ganda niya, oh. Para tayong nasa kalahati ng expressway. Sana lahat ng daan ganito na, no? Yung mga primary roads maging 4 lanes na kapareho nito. Malaki nilang Kalaka Seaport, no? Ayan, malaki din yan. Nagkakaroon ulit dito ng paggagawa ng mga tulay. Kalaka Seaport. Ang kanan na yun ang papunta ng bayan ng Kalaka. Naroon din yung munisipyo nila. Meron na rin palang McDonald's dito, oh. Bago lang to, Ayan, oh. Biglang boom din to, Ang laki na ng bayan ng Kalaka, oh. Dati hindi ganito kadami yung mga establishment dito. Pero ngayon, ang dami na nagsulputan, ano? After pandemic, biglang dumami mga kapanalig. So yan guys, pumasok na ako sa Balayan, Batangas, ano? Hindi ko lang alam kung anong barangay ito. But dito na sa Balayan, Batangas. And ang meet up point namin ay dito sa Shell. So malapit na, 750 meters na lang yung Shell dito. Hindi ako papasok sa bayan. So dito na ako mag-aantay sa Shell. Dami pa rin ng mga kumakandidato, oh, na nagpapainit, ano? Kabi-kabila, oh. Ang dami na nangangampanya. Malaki ring lugar to kasi Balayan na to, yun yung barangay Gumamela sinasabi. So dun lang yun pala. Hanapin natin yung Shell. Where is the Shell? So eto, dito na tayo sa Shell mga kapanalig. So dito tayo mag-antay sa may Shell area na to. Dito tayo mag-antay sa may Shell. So guys, ito yung katransaction ko. Napakabait, dalawa. At taga-amin pa sa Mindoro, taga-Alcate, mga kapanalig. So hindi na sayang yung pagpunta natin dito. May tinignan kasi tayong gadget sa kanya.
And napakabait itong dalawang ito. So niyaya pa akong pumunta sa kanila sa Gumamela at puntahan daw muna namin. So naghahanap din sana ako ng ibang lugar na mapupuntahan pa dito. Kaso mga beach na yung mga area. Nagdadalawa akong isip kung pupuntahan ko ngayon, kasi medyo mag-aalangan ako pag doon ako pumunta sa mga beach na gano'n, mga kapanalig. So minabuti ko na lang na sumama sa kanila, punta doon sa lugar kung saan ay ituturo sa akin kung saan talaga meron. At dito daw yun lang sa may barangay na ito. So sundan lang natin si brother. So ang kagandahan nito, kaibigan din pala nila si Alfred, no? Yung tropa natin. Yung nasa barko, nasa aeroplano, tinawagan natin. So lapit lang palang hanapin eh. Ito lang oh. So eto, nakarating pa ako dito sa Orchard at Balayan. Ganda rin dito ha. Ayos yung subdivision na to ha. Hindi crowded at malalaki ang gayat ng lupa. Nice. So eto, hanapin na siguro kami. Eto na siguro yun. So yun guys, magkaroon pa tayo ng kaibigan dito sa Balayan, ano. And for today, dadal lang tayo para magpasalamat sa simbahan ng Taal. Madali lang tayo doon. So bigyan ko yung update pag nandun na tayo sa bayan ng Taal. So malapit lang naman dito yon. Almost dalawang bayan lang, Calaka and Lemery. So yan, papasok tayo ng bayan ng Lemery. Dito na tayo lulusot para pagdaan natin ng saglit sa bayan ng Taal. So sasaglit lang tayo mga kapanalig sa simbahan ng Taal. Kasi pagka napapunta ako sa lugar na to, lagi ako dumadaan dun sa lugar na yan. So ito, approaching ako ng town proper. So guys, dito ako sa loob ng Lemery. At ang boundary nito ay ang bayan na ng Taal. So yun oh, nakikita ko na doon sa may ng una. Taal na po yan, bayan na ng Taal. Ang pagitan lang nitong dalawang bayan na to ay yung ilog. Pag nakalampas ka doon sa ilog, ibig sabihin ibang bayan na. So itong ilog na to, pag nakalampas tayo dito coming here sa Lemery, bayan na ng Taal. So dadaan lang tayo ng mabilis, no, sa simbahan nila. Ito dito sa packet na to, dito sa Heritage Town ng Batangas, ano. Talagang nandito yung mga magagandang lugar o magagandang mga building dito sa bayan. So no entry pala. So hindi tayo pwede pumasok dito. No entry. Yun lang. Lahat pala dito rin nasuot. Yun lamang. Akala ko pwede mag-entry doon. So hindi pala pwede. So yan, tatalon na natin yung simbahan ng Taal, mga kapanalig. So pinaikot lang tayo. Dati kasi hindi dito dumadaan eh, diretso lang yan. So ginawa nilang one way yung may area na yan. So ito, pupunta tayo ngayon ng simbahan. So dalihan din lang natin. Medyo mainit to, sobra. Sumasakit sa balat yung init. And delikado yata yung panahon. Mukhang nagbabanta na naman ng pag-ulan, mga kapanalig. Ayan, kita nyo ang ating simbahan ng Taal. Dati pangatlo sa pinaka malaki sa buong mundo and biggest in Asia, itong simbahan na to. So ngayon ay eto, maraming sasakyan. Ang dami na nakapark. Oh. So eto, pinakita ko lang sa inyo mga kapanalig yung simbahan. Ang dami lang ngayon nakatigil. Ayan.
Yan yung simbahan. So labasan pala ng eskwela, wala palang pwede. Ayan yung simbahan po. So pinakita ko lang sa inyo mga kapanalig at dumaan. Yan po yung simbahan. So eskwelahan pala to, kaya medyo nagta-traffic dito. Ayun. So yun guys, dumaan lang tayo sa simbahan. And pauwi na rin tayo. And hopefully mamayang hapon makapag-vlog tayo ng iba sa mga pupuntahan natin. Ito yung kanilang playground. And malapit na rin siguro yung pailaw, dahil pag December dito nagpapailaw sila mga kapanalig. So eto, maluwang na rin yung bayan ng Taal. Ganda na rin kasi ngayon. Marami na rin kasing pupunta dito, kasi isa sa mga tourist destination dito yan sa lalawigan ng Batangas. Itong bayan ng Taal. Narito kasi yung mga makasaysayang mga bahay at mga lugar din ng unang panahon na pinuntahan ng mga tao. Lalo tigit yung tinutumbok na yan, no? Yung gumawa ng watawat ng Pilipinas, dyan ginawa sa bayan na yan. So sa inyo pong lahat, maraming salamat, and always thank you for supporting Kapanalig Motor Rider. Salamat po sa lahat ng mga sponsor natin. Siguro po ngayong araw na to, dito ko natatapusin ang vlog natin ito. And hopefully sa mga susunod na araw makapag vlog tayo. Then bukas kung suswertehin tayo, makapunta tayo sa mga lugar na magaganda, mga kapanalig. Yan, no? Yan yung Don Gregorio Agoncillo. So yan yung isang sikat na lumika ng ating pambansang watawat. So sa inyo pong lahat, thank you very much, and bye bye. Dito ko natatapusin sa bayan ng Taal ang vlog na ito. Maraming salamat and magandang tanghali na po. Thank you and bye bye.